Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, at ang inyong mga mahal sa buhay, kayo po ay okay pong lahat, no? At saka malayo po kayo sa anumang kapahamakan at sakit at maayos po ang inyong kalagayan. Alright, so uh, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Ruel Yuang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, maraming pong salamat. O bago tayo magpatuloy, I would like to uh, make this announcement. No? Ang ating pong channel, no, Batas Pinoy, mayroon na po tayong Facebook account, no? Meron tayong page po sa Facebook. Ka o-open lang po nito mga couple of days ago, mga 2 weeks na po siguro. At kung kayo po ay may account doon, or perhaps you can ask your friends, no, relatives, kakilala po ninyo na paki-follow naman po, ano? Paki-follow, paki-share and like naman po ang ating mga posting po sa ating Facebook account, no. Wala pa po tayong masyadong followers, kasi po mabibilang pa lang sa mga daliri po natin ang naka-post doon kasi kabago pa lang po itong na-open. So I hope na in due time, no, pag madadami na po ating followers, then we can have na more avenues, no, para bigay po tayo ng ma-spread out po natin ng ating advokasya na mapag-share po natin, no, mapagbigay po tayo ng legal information o kaalaman sa ating mga kababayan. No, this time, hindi lang po dito sa YouTube, kung hindi sa Facebook din. So, paki-spread out po, no, yung ating magandang balitang ito. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, no, at sa mga viewers po natin, na if you find our videos interesting at informative, pwede po bang makaka-renew po sa inyo, makahirit po sa inyo, na paki-ano po, paki-click po ang subscribe. Isang click lang po, isang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun po ay matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya sa ating mga kababayan, no? They could be your friends or relatives na upang sila din, no, ay may matutunan, no? May mapupulot sila sa ating mga discussion. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Alright? Marami pong salamat. Okay. Ang bibigyan po natin ng daan ngayon ay sulat po sa atin ni Juvie Buhian. Sabi niya, Attorney, paano kung ang sole heir ay illegitimate child, tapos namayapa na ang tatay at na pagmamanahan o may pamana? So, okay. Una, sa ating pong sa base po sa desisyon ng Korte Suprema po, no, ang mga hindi po ang mga anak na hindi po kasal ay hindi na po maituturing na illegitimate child. Ang tawag na sa kanila ay non-marital child. Okay, so ganito 'yan, kung nag-iisang anak lang siya, okay? Solong anak, okay? Wala naman at ang kanyang magulang ay pumanaw na, okay? So, it follows na lahat po ng mga ari-arian ng pumanaw niyang magulang ay mapupunta sa kanya. Hindi po magiging excuse, no, na dahil siya ay non-marital o illegitimate child ay wala na siyang karapatan, no? Kasi tingnan natin, ha, 'pag ang isang tao katulad nitong si na sulat po sa atin, 'pag ang isang tao ay pumanaw, okay, at wala siyang asawa at wala siyang anak, whether anak niya sa labas o sa loob, no, wala siyang asawa at wala na rin siyang magulang, pumanaw siya, okay. Ang kanyang mga ari-arian ay mapupunta yan sa kanyang mga collateral relatives. Sino yung mga collateral relatives? Aba, ito yung kanyang mga kapatid, okay? Doon mapupunta. Kaya 'pag yung may isang pumanaw na, meron siyang anak, okay? At ito ay anak sa labas, ang tawag na noon ay illegitimate child, which is non-marital child na ngayon. Akala nila porke non-marital child o illegitimate ay hindi na wala ng karapatang magmana. Hindi po. Ayon sa batas, no? 'Pag ang pumanaw ay merong anak,
ay siya ay sole heir niya, compulsory heir po niya. Kaya kung ang pumanaw ay wala na ring magulang, okay, at meron siyang anak, okay, ang kanyang anak, whether anak sa labas o anak sa loob, kasal o hindi, no, ay ito ang magmamana, no, ng kanyang naiwang ari-arian kahit na siya ay may tuturing na non-marital or illegitimate child. So, ang gagawin mo upang mapunta sa iyo, no, maipalipat sa iyo ang mga ari-arian ng iyong magulang na pumanaw na, ay magpagawa kayo sa lawyer ng tinatawag nating affidavit of self-adjudication as sole heir. Okay? And then, sundin po natin ang mga alituntunin ng ang procedure, no, upang sa ganun maipalipat po sa inyo ang ah, ari-arian ng naiwan ninyong magulang. So, get in touch with your lawyer, magpagawa po kayo ng tinatawag nating ah, affidavit of self-adjudication as sole heir. Okay? Then, bayaran po ninyo ang akibat ng mga estate tax, documentary stamp tax, at saka yung magkaroon kayo ng publication, no, sa newspaper of general circulation na kung saan ay nagkaroon na ng settlement of estate, no, sa mga naiwang ari-arian ng inyong namayapang magulang. And then pag nasunod po nito, ay mabibigyan na kayo ng BIR, no, ng tinatawag nating ICAR o Electronic Certificate Authorizing Registration, na kakailanganin mo ito, no, sa pagparehistro ng iyong affidavit of self-adjudication as sole heir doon sa Register of Deeds at saka sa Assessor's Office, upang sa ganun ay ma-cancel yung mga lumang titulo, ma-cancel yung lumang tax declaration certificate, at mapalitan ito sa inyong pangalan, no, bilang sole and surviving heirs ng namayapang magulang po ninyo. So yun ang inyong gagawin, ha. So I hope nabigyan natin ng daan, ano, ang sulat po sa atin ni Jovi Buhain. Okay? So sa mga kapapasok pa lang, no, at kung kayo po ay hindi po nakapag-subscribe, kasi sabi po ng datos ng YouTube ay more than 60% po ng mga viewers po natin ay hindi po subscribers. Now, kung isa po kayo ron at if you find our videos interesting and informative, pwede po bang makahirit po ng isang subscribe, isang share, and likes po sa inyo. And of course, paki-hit din po yung notification bell upang sa ganun ay pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode, no, sa ating channel. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, I would like to reiterate also, no, sa nauna kong pahayag, ang Batas Pinoy po ay meron pa tayong page, no, sa Facebook. So if you have a Facebook account, paki-search lang po at paki-follow po ninyo, no, ang ating channel doon. Kabubukas po lang po ito, few weeks, mga 2 linggo po, no. So if you have a friend, no, o kamag-anak, kaibigan po inyo, may Facebook account, could you please spread the news, no, upang sa ganun ay ma-reach out din po nila ang Batas Pinoy, hindi lang sa YouTube, kung hindi po sa Facebook. Okay? So maraming salamat, and I hope to see you again in the next video po natin. Marami pong salamat sa inyong oras, and God bless.